mapagpalang hapon sa inyong lahat mga kapanalig. August 19, 2023, araw ng Sabado. Kamusta po kayo at napakabilis ng panahon? Ako po inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa Balat ng Radyo. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Magandang hapon po sa mga nakikinig sa Luzon, Visayas at Mindanao sa ating Facebook page na DZRV846 at Kapanalig Community. At syempre, magandang hapon din po sa ating mga taga-subaybay sa ating Veritas TV dyan sa Channel 211, Sky Cable Channel 211. At syempre, sa ating mga kapanalig na nakikinig po sa kanilang mga talapihitan, magandang hapon po. Kamusta po kayo? Sana po, habang nakikinig po kayo, nanonood sa ating programang Kapanalig R, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Yan po ang lagi naming hinihiling ni Camille or ni Ate Camille po sa inyo. At naway, samahan niyo po kami ngayong hapon mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dahil talaga namang kaabang-abang ang ating mga kakwentuhan ngayon sa ating programa. Naku, excited na po akong ipakilala sa inyo lalo na sa mga nakikinig sa kanilang mga talapihitan kung ano nga ba ang connection ni brother sa isang sikat na singer na kumakanta tuwing December. Oo, mamaya mga kapanalig, malalaman nyo na kung sino nga ba ang aming tinutukoy. Pero bago yan, sa ating mga kapanalig, no? Parikoy na nagtatanong kung kailan ba ulit ang ating Kapanalig Day. Balita ko ay may bagong pasabog, ano? Yes. Announce ko na ba? Ngayon na ba? Maya. Medyo natin, pa-excited muna natin. Pero bago natin i-announce yung mga special announcements natin para sa ating kapanalig at sa ating mga kapanalig, kamusta Ate Camille? Okay naman pare ko. Ayun, syempre konting ingat lang din dahil napakainit ngayon, ano? Iba ang init ngayon mga kapanalig. Talaga namang kailangan laging uminom ng tubig at magbaon lagi ng payong sa tuwing kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. At syempre, wag pa rin kalimutan magmask para at least safe lang tayo pag nasa labas po tayo ng ating mga tahanan. Kami po ngayon ni pare ko ay magkahiwalay po kami. Safe naman kami. Oo, safe naman. May booster na ba na? Ayan, upang opisyal na simula ng ating programa, mga kapanalig, simulan po muna natin ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo. At naway patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. At Panginoon, itinataas po namin ang mga nakikinig ngayon ng may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang bigyan ng pag-asa at patuloy niyo po silang pagalingin. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Luke chapter 4 verse 43. But he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapanalig Hour. At eto na nga, magandang hapon ulit mga kapanalig. Kayo po ay nakikinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at syempre sa ating programa pong Kapanalig R. At syempre hindi kumpleto ang ating programa ngayon, pare Koy, kung hindi natin tatanungin ang isa't isa kung ano nga ba ang ating merienda sa hapon na ito. Ang masarap na merienda ngayong hapon ay pansit bato. Nakakain ka naman ng pansit bato? Oo, dati. Alam ko, ano yan, galing ata sa Quezon yan, originally. Yan talaga ang specialty nila. Hindi ko lang... Nag-oo lang ako. Ayan. Basta pagkain, kain lang tayo ng kain, mga kapanalig. Sige. Sa'yo ay pansit bato? Yes. Oo. Sa akin, spaghetti. Wow. Spaghetti pababa, pataas. Oo. Ano masarap na panulok dyan? Palamig. Gulaman. Oo,
Pares tayo ng iniisip. Gulaman. Oo, gulaman. Siyempre, pag mataas ang sugar, magtubig na lang po tayo mga kapanalig. Mas healthy pa. Mas Oo. maganda pa sa katawan. Tama, pare Koy. At ito na nga, sa mga kapanalig na nais maging bahagi po ng ating kapanalig community dito sa Radyo Veritas, paano nga ba sila makapagbibigay ng kanilang pledge of support? Nako, napakadali lang po niyan mga kapanalig. Kung kayo po ay gusto munang magpamiyembro sa ating kapanalig community, kayo pong nakatutok sa inyong mga talapihitan, mag-text lamang po ng Yes Kapanalig, full name, postal address, birthday, civil status, parokya at contact numbers. Ito po ang mga numerong ititext yung mga kapanalig. 0998-588-3660. Ulitin ko po sa Smart Network, 0998-588-3660. At kung kayo naman po ay gumagamit ng Globe Network, ang numero po ay 0917-621-1902. Ayan. Kayo po ay re-replyan o tatawagan ng inyong magiging kapanalig coordinators. Yes, at kayo po mga kapanalig, kamusta pa inyong Monday to Friday? Naku, alam mo, napakadaming pagsubok ng pinagdaanan ko nitong mga nakaraan, lalo na nung isang araw. Ayan, buti na lamang pare Koy ay ginabayan ka ng Panginoon. No? Totoo yan. At naibalik sa'yo ang iyong cellphone. Buti na lang may locator ang cellphone, kung hindi tuluyan na siyang nawala. Ayan. Sa ating pagbabalik, ayan, medyo puputulin lamang po natin. At sa ating pagbabalik mga kapanalig, Makikilala ay natin. uumpisahan na natin ang ating kwentuhan. At kami po ay nagbabalik mga kapanalig. Magandang hapon po sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga talapihitan. At syempre magandang hapon din po sa kanilang kakabukas lang po ng kanilang magandang TV sa Veritas TV Sky Cable Channel 211. O mga kapanalig, maganda po ang ating pag-uusapan ngayong hapon, tagapagpahayag ng salita ng Diyos. At itong magiging kakwentuhan natin ngayon pare Koy ay talaga namang aktibo talaga sa mga gawain sa simbahan. Yes. At malapit din sa ating puso dahil certified kapanalig at siya rin po ay server tuwing may misa dito sa Veritas. Oo. Sige, ipakilala na natin pare Koy. Ito na, ICP Lector Commentator and Psalmist Ministry Member at Vice Chairman of the Board of Director ng Immaculate Conception Parish Multipurpose Cooperative. Walang iba. Ayan, ipakilala natin si Brother Hilario Chan. Magandang hapon po sa iyo, brother. Magandang hapon, Camille and Pare Koy. Yes, magandang hapon, brother. Meron po ba kayong nais batiin bago po tayo mag-umpisa? Babatiin ko syempre yung mga kaparokya ko, lalong-lalo na yung mga kasama ko sa Lector and Commentator Ministry, sa Evangelization, sa Vocation, sa Cooperative, napakarami po. At yung aking anak na ngayon ay nagse-celebrate ng kanyang birthday. Oh, ayan. Happy birthday. Ano po pangalan niya, brother? Si Arceline Chan Quiapon. Happy birthday, Arceline. Yan o. May patugtog tayo dyan. Siyempre, thank you sa ating tech. At ayan, brother. Ilang taon na po kayong naglilingkod sa inyo pong parokya? Nagsimula ako nung ako'y 10 taong gulang. So, ngayon ako'y 49 years na. Wow. So, next year, golden. Oo, golden anniversary na ni brother. Ano po yan? Anuhan po ba kayo? Na-impluensyahan po kayo? Or nasanay po ba kayo na dinadala po kayo ng inyo pong magulang sa simbahan? Kami po nagsisimba sa family. Pagkatapos yung kaklase ng aking kapatid, in-invite kami bilang Legion of Mary. At the same time, mag-serve sa misa. Kasi noon di ka pwedeng mag-Knights of the Altar kung hindi ka member ng Legion of Mary. Doon po kami nag-umpisa na engganyo na maging aktibo. So kami munang magkakapatid, pagkatapos ay yung mga magulang ko, naimbitahin na rin namin para mag-serve sa church. Bali, ilan po kayo magkakapatid, brother? 4 po kami kayo po ay magkakapatid. lahat po ay server sa inyong parokya? Opo, dati po, lahat kaming 4. Ay, wow. Nakakatuwa kasi aktibo sila Oo magkakapatid. Kamusta po yung yung mga panahon na kayo pong magkakapatid ay aktibo po sa inyong parokya? Kamusta ang bonding? Masaya po.
lalo pag buong pamilya ang nagsiserve. Ang mother ko ay katikista, ang tatay ko naman ay holy namer. Kaya buong pamilya nandun kami sa simbahan. Oo, no. At least hindi kayo hiwa-hiwalay ng pinagkakaabalahan. Kumbaga pag maghahanap yung isa, ay nandito lang to, no. Hindi na mahihirapang maghanap. Pag Sunday talaga, church day ng family, no. Kasi magkakasama sila. Opo. Brother, ano naman po yung naitulong sa'yo ano po ang naitulong sa spiritually ng pagiging isang aktibong lingkod ng simbahan at pagiging isang tagapagsalita ng Diyos? Bilang isang lingkod ng simbahan, bilang isang tagapagsalita ng Diyos, kailangan tayo ay na-form, yung formation natin. So, spiritually, nandyan yung mga seminar, recollection, napakalaking bagay po sa pagkatao natin. At bilang isang Katoliko Kristiyano na tayo ay naglilingkod sa simbahan dahil continuous po itong mga seminar na ito, ang mga training na ito. Nung bata pa ako, tuwan-tuwa nga ako kapag meron tayong seminar sa simbahan, meron tayo, join ako dyan. Kaya napakarami nito ngayon. Ako na iniimbitahan para magsalita, para mag-train. Kaya yung bang sense of fulfillment na ako'y parte ng simbahan, parte ako ng parokya, napakasaya. Kamusta po yung yung adjustment niyo po, yung pag-join niyo po sa sa parokya, kasi nabanggit niyo po kanina na bata pa lang po kayo po ba ay mahilig na pong makipag-socialize po talaga or na medyo mahiyain kayo nung una? Na-enhance na po ba kayo sa po ako nung una. Bali marami rin po kayong natutunan din po sa parokya, brother, no? Yes. Kasi po, pare ko tsaka Camille, alam mo sa parokya, siyempre yung mga kabataan doon, no, makikipag-socialize ka, meron kami mga basketball tournament, kaya napakasaya yung bonding ba. May mga activities. Oo. Talagang nahulma na kayo, no? When it comes on interpersonal skill, kumbaga sa pakikipag-usap, kumbaga sa iba-ibang tao. Ito, brother, meron na po bang pangyayari po sa inyong buhay na isinuko ninyo na po sa Panginoon na dahil unti-unti na po kayo nawawalan ng pag-asa na harapin ito? Pwede mo po bang i-share po sa amin? Yes po. Napakarami ng mga pagkakataon na isinusuko ko yung mga problema ko sa buhay. Minsan nakikita nila na andyan lang ako, mukhang walang problema, kasi nga nilalapitan pa para hingan ng advice. Pero marami ng pagsubok sa buhay ko. Nagkasakit ang lolo ko noon. Kakagraduate ko lang ng college. Siyempre, ang tendency, kagraduate ko, magtatrabaho na ako. Pero hindi pala, kailangan kong mag-alaga ng may sakit. Dahil wala namang mag-aalaga sa kanya, yung lola ko matanda na rin. So, yun po, no, napakabigat sa kalooban. Pero sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Kahit na may mga tumatawag na makapagtrabaho, pero time will come na makakapag-work din ako. Pagkatapos naman, sumunod naman yung mother ko. Ganun din, may sakit siya. So, pagkatapos naman nun, dahil kapit lang tayo sa Panginoon, ayun na, nakapag-work na rin ako. Pero nung mga time na yun, brother, kayo po ba ay medyo naglaylo po sa pagsiserve po hindi sa simbahan? Po, pag Sunday, lagi ako nasa simbahan. Wala talagang palya. Kahit na nag-aalaga, sasaglit sa simbahan, magsiserve. Kung ano yung assignment ko ron, pupuntahan ko talaga kahit ano mangyari. Kaya minsan, kahit masama pakiramdam, serve pa rin ang serve. Bata ako. Ayan, kanina pare ko at mga kapanalig, nabanggit po kanina, bago tayo mag-umpisa, nabanggit po ni Brother Larry, ayan, na kayo po ay nakapagturo sa mga kabataan po, ng salita ng Diyos. Pwede niyo po bang ikwento sa amin yan? Opo. Una, bilang leader sa Legion of Mary, yan po ay nagpapahayag po tayo. Leader ng mga sakristan, ganun po, nagtitraining tayo ng mga sakristan, kasama na rin doon yung pagpapahayag. At unti-unti po, syempre sa ating pag-unlad, ngayon ay naimbitahan ako sa Ministry of Evangelization para sa mga seminar, BBS 1, 2, and 3. Kaya nga si Sister Beth na pinuno namin, lagi sinabi, si Brother Larry, kapag walang tayo makuhang talagang dyan, Brother Larry, sige, sabi ko, kahit na anong topic, pag-aaralan ko lang muna. Kaya yung ganun bang kalooban na hinulma rin ako ng Diyos bago rin naman ako makapagturo dahil uma-attend ako ng mga seminar hanggang sa
nung nagturo nga ako sa eskwelahan sa St. Scholastica bilang CLE teacher. So, biruin mo, business ang ano ko, tapos magtuturo ako ng CLE. Kaya nga sabing ganyan, kapag ikaw talaga inilalagay ng Panginoon sa isang pagkakataon na ikaw makapaglingkod, hindi ka pababayaan, bibigyan ka rin ng pagkakataon para ikaw ay matuto. Kaya nagkaroon ako ng scholarship sa Ateneo at nakapag-aral din tayo ng Masteral Studies. Kaya lalong naging matindi yung aking pagtuturo sa high school at ganyan din sa parokya. Nakakatuwa si brother, no? Kasi yung pagiging aktibo niya sa simbahan talagang ibinahagi niya sa kanyang mga kasama, lalo sa mga estudyante po, mga kabataan. Tsaka nag-enhance po talaga, no? Nag-aral po kayo uli, ano, para ma-enhance palalo. Ang ma-share po ninyo sa mga kabataan, ano. Ilang taon po kayong nagtuturo, or until now po nagtuturo pa rin po kayo? Sa Saints ko nagturo po ako ng 10 years. Tapos sa US, nakapagturo din po ako dahil nagkaroon ako ng visa at almost 6 years nagturo ako sa high school, pero hindi na religion related. Doon na sa business tsaka sa math and science. Kaya yun po ay challenge. Ang maganda nito, kahit ako'y nasa Amerika, nagsiserve pa rin ako sa parokya. Dahil nung pagpunta ko ron, di nagsisimba ko, nangailangan sila ng mga religious educators. Kasi doon, yung mga nag-aaral sa public ay pinagsasama-sama nila yung mga kabataan para magkaroon ng religious education. Hindi kagaya dito, yung katikisa nagpupunta sa school. Doon naman, yung hindi nag-aaral sa Catholic school, nasa parokya. Tapos may isang araw na kailangan nila ng mga religious. Nag-volunteer ako, kaya tuloy-tuloy pa rin yung pagsiserve ko. So, every Wednesday ng gabi, doon ako, pinahawak sa akin grade 2. Kaya nakakatuwa. Sabi ko, katikista ako. Kahit hindi ako Amerikano. Alam niyo, nakita ko sa Amerika, ganito eh. Tinanong ako, sabi ganyan, what parish do you belong? Sabi ko, here in St. Peter. Pero wala ako dun sa ano nila. Meron pala silang pinaka-list ng mga parishioners. Yun ang maganda eh. Yun sana ang maisama natin eh. Sabi ganyan, sabi ko, I'm just new here in Uber Heights. Sabi ko ganyan. O sige, isasama raw nila ako sa list ng parishioner. Kasi nakikita naman nila, doon ako nagsisimba. Kaya nakakatuwa na naipagpatuloy ko yung pagsiserve kahit nasa ibang bansa ako. Kamusta naman po yung yung bonding niyo ng family niyo po, brother, sa kabila ng pagiging busy niyo po sa parokya? Hindi naman po ba ito napapabayaan? Sa ngayon, I see to it na kapag Sunday, no, pagkatapos ng pagsiserve ko, ayan, magbabanding na kami sa family. Dahil nga sa araw-araw ko ngayon, kasi freelancer ako, no, sa everyday kapag may kailangan, nakakatakbo ako na para mga kailangan nila sa kanilang family, sa pagbibigay ng advice, ganun. Kahit na yung aking asawa ay nasa Amerika dahil meron akong anak ngayon doon. Kaya ganun pa rin, constant na pag-uusap. And ganun, si Lord nang bahala. Yun yung mahalaga dun, no? Kasi kahit aktibo ka sa simbahan, hindi mo napapabayaan yung pagiging father mo or pagiging mother mo, at lalo na yung family mo, na magkaroon pa rin kayo ng bonding. Tama. At hindi nawawala yung oras sa isa't isa at sa Panginoon. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating kwentuhan. Mamaya-maya ay babalikan natin si Brother Larry Chan para sa kanyang mga inspirational na i-share sa atin, mga kapanalig. For the meantime, mga kapanalig, sa mga nagtatanong po kung paano nga ba makapagbigay ng kanilang pledge of support para sa ating kapanalig community, Parikoy, paano nga ba? Napakadali lang po dyan, mga kapanalig. Mali po kayong mag-text sa ating GCash account 0998-588-3660. Ulitin ko po, mga kapanalig, sa mga bagong kuha pa lang po ng kanilang mga ballpen at papel, 0998-588-3660. At kung kayo naman po ay nakatutok sa ating monitor o kayo po ay nanonood sa ating Veritas TV, makikita niyo po sa inyong mga screen, iscan nyo lang po yan para mas mapadali po ang inyong transaction. At sa lahat po ng mga kapanalig na nagbibigay po ng GCash, ayan, huwag niyo pong kalimutan i-update ang inyong mga kapanalig coordinators dahil ngayon may ibang na naman si GCash, hindi na sila nag-update or nagpo-post
text. Kaya dapat yung sender mag-update din na nakapag-send na ng transaction. Ayan. Huwag po ninyo kalimutang i-inform ang inyong mga kapanalig coordinators. At pari ko at mga kapanalig, magbabalik po kami dahil tuloy-tuloy lamang ang ating kwentuhan. At muli po tayo po ay nagbabalik sa ating programang Kapanalig Art. Kasama niyo pa rin po inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa at ating usapan na tagapagpahayag ng salita ng Diyos at balikan po natin si Brother Larry, batiin po muna natin mga kapanalig ang mga kapanalig na nakatutok sa ating mga social media accounts. Unahin na natin dito sa page ng Kapanalig Community. Ate Camille, magandang hapon po kay Brother Norberto Capule, kay Warren Gumangan, and kay Sister Floserifida Makaspak at kay Kapanalig Leonila Marasigan. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapanalig. Ayan, at syempre batiin na rin natin pare ko ng happy birthday ang lahat ng ating mga kapanalig na nakikinig. Yun! Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat mga kapanalig. Nawa po ay bigyan po kayo ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. O share your blessing ang mga kapanalig. Kung kayo po ay nakapagluto ng pansit, spaghetti, wag niyo po kalimutan ang kapitbahay kasi naaamoy po nila yan. At syempre, sa lahat po ng mga kapanalig naman po na nais po magbigay ng kanilang biyaya naman po para sa ating Radio Veritas Foundation, maaari po kayong mag-text sa ating GCash account kahit magkano po yan, 0998-588-3660. Sa mga kaarawan po dyan at sa mga nais naman po magpabati ng inyong mga kaibigan, yan, pwede nyo pong i-text sa ating text line ang 0918. Ayan, hindi pa natin maano. Wait lang medyo lumabo. Ayan, ito. 0918-837-4827. Ulitin ko po mga kapanalig. Mari po kayong mag-text sa 0918-837-4827. O, libre lang yan mga kapanalig Magandang hapon din kay Sister Griselda Javier, kay Brother Bing Sims at kay Sister Lolita Peralta at Leonila Marasigan. Magandang hapon po. Ayan. Pasensya na. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapanalig. Nalimutan ni On, mga kapanalig, ang mic. Okay, at syempre naman po, last Saturday, meron tayong binigay na tanong, di ba? At ang napili nating sagot from 4811, ang sabi niya po, Good PM, Brother Koy, sa pakikinig ko ng mga programa nyo, Ate Camille, madami akong natutunan sa buhay. Napagtibay nito, higit sa lahat, ang aking pananampalataya sa Diyos at naging mas maunawain ako at matulungin sa kapwa. Kahit sino, makausap ko, lagi kong sinasabi na makinig sa Radio Veritas at may mahalaga silang matututunan sa buhay. Matutunan sa buhay nila, maging single, solo parent, or may asawa. Lahat ng nadidinig kong may aral sa buhay ay sinishare ko paggising ko pa lang at pagbukas ng Radio Veritas. Ayan, maraming salamat po. Napakagandang pagbabahagi po yan, kapanalig. At ito, balikan na natin si Brother Larry. Ito, bago tayo mag-break, Pare Koy and Brother Larry, natanong po ni Pare Koy kung kamusta po ang inyong relasyon po sa inyong pamilya. Ang itatanong ko naman ngayon ay, ang inyong po bang family o ang inyong mga anak ay active din po bang mag-serve po sa simbahan? Yung aking asawa, siya ay dating benefactress ng isang religious organization. So, ang kanyang pagbabahagi ay through financial tsaka prayer. Ngayon, ako naman po ay aktibo sa parokya. Ngayon, yung aking apo, yan na isasama ko. Ngayon nagte-training siya bilang isang sakristan. Tuwan-tuwa nga, very excited siya dahil magsasakristan na raw siya. Kaya, ilang taon na po siya, brother? 10. Wow. Katatapos lang niya mag first communion, lagi ko sinasama sa simbahan. Sabi niya, gusto ko magsakristan. Sabi ng iba, magpapari ka. Ay, hindi ako magpapari. Magsasakristan muna ako. May nagmana na kay Lolo. Maging aktibo sa parokya. Oo. Kayo po ba, brother, ay pumasok po, seminarista? Hindi po.
Hindi po. Tuloy-tuloy po ako from high school sa UST up to college. Yun po. Pero buti hindi niyo po naisipan na pumasok po para maging isang ano. Yun, Seminarista. pumasok sa isip pero tayo tinatawag sa ibang pagkakataon na makapaglingkod sa simbahan. Kaya tuloy-tuloy naman po yung pagsiserve ko sa Yun yung simbahan kahit nga nung college na very busy, basta Sunday nandiyan ako sa church. Ganun po ang prinsipyo ko. Kumbaga kahit wala siya sa pagiging pare, may mission pa rin siya sa labas, dun sa community. Oo, yun naman ang importante. Nahahanap natin kung saang path tayo dadalhin ng Panginoon ilalagay. Opo. Oo. Brother Larry, sa tagal niyo pong naging aktibo sa simbahan, ano ang iyong mensahe sa mga kapwa mong aktibo sa parokya at ano naman po ang maipapayo sa mga kabataan na nagiging aktibo sa gawaing simbahan? Sa mga naglilingkod sa parokya, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating pagsiserve. Kahit na alam naman natin, tao lamang yung mga kasamahan natin, may mga intriga, merong mga kung ano man nakikita natin sa kanila at sa atin din. Tayo rin ay dapat na magpakita ng mabuting halimbawa bilang Kristiyano. Bagaman tayo ay mayroon din mga kakulangan, basta patuloy pa rin po ang ating pagsiserve. Biruin nyo po, iba't ibang kura paroko na ang napagdaanan natin, minsan syempre may mga hindi rin perfecto sa kanila, pero pinagdadasal ko sila at hindi naman yung nagiging hadlang para ako ay hindi na makapaglingkod. Kaya yun lamang po, kapit lang kay Lord, unahin natin si Lord, pero kadalasan paano ba natin unahin si Lord? Siyempre, ang unang gagawin ay isisingit mo siya doon sa iyong schedule. Halimbawa, pag-umpisa sa umaga, manalangin o magsimba bago ang ibang mga gawain. Nang sa ganon, priority natin yung makapiling natin siya sa banal na misa, sa pagkukumunyon. Kaya nga, napaka saya dahil sa ako bilang isang sakristan dati, ngayon ay tagapagpahayag na ng salita ng Diyos. Nung ako ay nagtuturo sa saints ko, kaming mga male teachers at saka some novices, kami po ay nakapag-serve kay John Paul II noong 1995 World Youth Day. Wow. Kaya lapit-lapit namin kay St. John Paul II. Sabi, napakaswerte naman ni Brother Larry at naroroon. Sabi ko ngayon, siguro ay isang itong tapik sa akin ng Panginoon na sige, patuloy pa rin yung iyong pagsiserve. Kahit noong 1981 na dumating si Pope John Paul II, ako ay honor guard naman dahil sa USC ginanap yung youth mass. Kaya sabi kong ganyan, siguro kung magsusulat ako ng libro, I have served a saint. Kaya isang fulfillment ito sa buhay ko na hindi ko talaga malilimutan dahil sa nakapaglingkod ako sa simbahan at sa ating Santo Papa kahit ako ay hindi isang religious. Totoo yan, napakaswerte at napakamalaking biyaya yun, buddy. Kasi biruin mo, napakadaming tao ang gustong makita si Pope. Pero ikaw yung binigyan ng chance. pagkakataon na makasama. Ilang taon po kayo nun, brother? 1981, mga ako noon 16 or 17. Tapos 1995. Wow. Pero kamusta naman Susunod. po yung experience? Nako, talagang nagra-radiate yung kanyang holiness. Dahil kitang-kita ko talaga Ako pa naman yung nasa gitna. Kasi ang hawak namin noon ay pot with incense. Tapos, during consecration pa, itinaas yung hose. Tinaas din namin yung hawak namin. Kitang-kita ko po ang kanyang holiness. And then, kahit yung tremor nung kanyang kamay, kita ko dahil medyo may sakit na rin siya noon. So, sabi ko ganyan, salamat po. Ang bukhang bibig ko na lang, thank you Lord, dahil naririto ako sa pagkakataon. May mga kaibigan nga kumpare na sa baba sila sabi, ito pa si Brother Larry, ang lapit kay Popa, nandun siya, ang lapit-lapit niya. Halos maluha kaming mga servers. Sabi namin, napakapalad namin dahil World Youth Day 1995, kami ay kasama doon at nakapaglingkod sa Santo Papa. Paano po kayo napili doon, brother? Kasi po ako yung nagtuturo sa saints ko. Tapos, yung mga religion teacher, ang assigned sa liturgy ay Benedictine.
Alam na naman natin na pagka Benedictine sila ang sa liturhiya. Kaya nga, nung haba ako nagtuturo sa Santa Scholastica, napakarami ko natutunan sa mga madre. Sinishare ko nga sa parokya kahit na doon sa pagbabasa, paglakad sa altar, no, talagang nila na itong dapat gawin, no? O dito, pag sa tabernakulo, kailangan mag-genuflect ka. Kapag yung bang very critical sila when it comes to sa liturgy. Kaya nga, pagka walang choir, basahin yung antipona, ganun. Kaya kami mga religion teacher, natuto kami when it comes to liturgy. At na mas lalong na-enhance ito nung nag-aral ako ng theology dahil merong klase kami na liturgy. So sabi kong ganyan, ito ganda ng formation ko. Kaya nga may mga ibang parokya, kahit dito sa parokya ko, naimbitahan ako na makapag-talk tungkol sa liturhiya, sa mga gamit sa simbahan at iba pa. Kaya yun siguro ang aking ministry. Kaya binigyan rin ako ng pagkakataon ngayon ni Lord na hindi nga ako nakatali sa isang trabaho. Meron po tayong maliit na negosyo at bilang consultant sa ibang kumpanya, para sa ganun, magkaroon pa rin ako ng time para doon sa mga bagay na ma-share ko pa habang malakas pa ako. Talaga namang napaka-busy tao nito ni Brother Larry. Pero sa kabila nun ay talaga namang may oras pa rin siya na mag-serve at gawin ang gusto niya talagang gawin sa buhay. Pero brother, buti sa tagal niyo pong pagiging active sa parokya, hindi po sumagi sa isip niyo na, ay Lord, tama na to sa ganitong edad kasi parang masyado na pong matagal yung paglilingkod ko. Wala naman po kayong mga ganong... Wala naman po dahil yung papayo ko sa mga kabataan na huwag kayo magbigay ng time na hanggang dito na lang yung aking pagsiserve. Ang sabi ko nga, Lord, ang pagsiserve ko hanggat kaya ko pa, magsiserve ako sa iyo. Kasi nga po, biruin mo, napakaraming taon na ginagawa ko yung paglilingkod sa simbahan sa iba't ibang paraan. Yung health ko lang ang talagang makakapagpigil sa akin siguro. Kung intriga, kung mga chismis, kung mga ano yan nalalampasan. Ang dinadalangin kay Lord, Lord, patuloy po ako na maglilingkod sa inyo, kayo na po ang bahala. Hanggat may lakas ako, kayo na rin po magsabi kung titigil ko ng aking pagsiserve. Kaya nga may mga natutuwa nga ako dahil may mga kasama ng sakrista naging pare. Naging pare sila. Ang daming, nung panahon namin na kami ay legionary, may isang presidium doon na halos lahat ng members ng presidium naging pare. Ngayon, mga pare na sila sa diocese ng Antipolo. At kung nakikita ko nga sila, sabi, kasamahan ko to sa pagiging sakristan. Kaya, yan ang isang bagay na, baga sa sila rin patuloy pa rin sa kanilang ministry at meron din akong mga dati sakristan na sila na ngayon ay sila naman ang nagtuturo sa mga sakristan ngayon. Sabi nga nung isa, yan, inspirasyon ko si Brother Larry dahil sa siya ngayon ay lector. Sabi iba sa Kristan, pag ako magle-lector din ako. Kaya yun lang, siguro sa buhay ko, sa pagpapahayag, hindi lamang sa salita, kung ano yung nakikita nila sa akin, yun na lang yung maitutulong ko sa kanila. Yun po. At pinagdadasal ko sila na sa gayon ipagpatuloy pa nila ang kanilang paglilingkod. Panigurado Ate Camille, si Brother Larry, marami nang naging kumbaga icon na sa kanilang parokya. At marami na ring humanga ng mga kabataan na gusto kong tularan si Brother Larry. May mga na-encounter na po ba rin kayong ganun, brother? Meron na po. Kaya si Brother Van na dati kong sakristan, siya ngayon ang humahawak sa mga sakristan. Pangino-observe ko nga siya. Ang saya niya sa ginagawa niya, pero head pa rin din siya ng isang choir sa aming parokya. Tapos si Brother Roberick, siya ay patuloy pa rin sa ministry. Dating sakristan, ngayon nasa sign language master naman siya. So, 5:30 Mass ng Sunday, nagsa-sign language siya. Meron siyang mga hawak doon ng mga deaf and mute. Kaya meron po kaming Sunday Mass na 5:30 English Mass na merong pwedeng magsimba yung mga deaf and mute. Wow. Yan.
Ayan. Magbabalik po kami mga kapanalig. Kasama pa rin po natin si Brother Larry Chan. At tayo po ay nagbabalik sa ating programang Kapanalig Gar. At syempre mga kapanalig, kasama niyo pa rin po ang inyong kapanalig Goy Lopez, ang kumparin nyo sa balat ng radyo. Pare Goy at your service. At ako naman po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. At syempre batiin din po natin si Miss Desi Kelly, ayan, President and CEO po of Broadcast World. Ayan, happy birthday po Miss Desi Kelly. At habol na rin natin happy anniversary sa mga nagdiriwang ng kanilang mga anniversary ngayong araw. Happy anniversary po sa inyo mga kapanalig. Ako, nabitin ako sa mga pinag-uusapan natin about kay brother sa pagdilingkod sa kanyang parokya, sa kanilang parokya. Nakakatuwa lang, no, Ate Camille, no, kasi sa kabila ng mga pagsubok, nagkaroon tayo ng pandemic, pero si Brother Larry andito pa rin, handang maglingkod sa kanilang parokya at magsilbi sa mga kabataan para syempre magbigay ng magandang balita. Pagkapagpahayag kasi siya ng salita ng Diyos. Yun yung mahalaga doon. Pero ito, gusto kong itanong kay Brother, ilang taon na po kayo bilang isang kapanalig member po? Nagsimula ako bilang kapanalig 2019. 2019 na. Before bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic. Oo. The same time, nag-apply ako dito bilang lector kasi napakinggan ko kailangan daw ng mga lectors. Kaya very timely naman dahil nagkaroon ng pandemic at isa ako sa hindi senior na lector dito kaya nakapag-serve pa rin ako kahit na pandemic. O, tingnan mo, kahit pandemic. Nung during pandemic po, inaalaw po ba kayo sa parokya po ninyo na serve din po sa parokya po ninyo? May time na sila lang doon sa tapos may time din po na tinawagan na yung mga hindi senior na makapag-serve. Tapos limitado ang mga tao sa parokya. Kaya pero ang pakikinig po ninyo sa Radyo Veritas ay matagal na po kayong listener. Ay matagal na po. Tagal na po akong listener. So ngayon, ang radyo ko kaya pinipili ko yung 6 o'clock mass para 7 o'clock mag-start na ako makinig ng radyo. Kahit na anong kabisi, yan pinakikinggan ko yung nagko-comment ako, nagte-text. Alam mo, nakakatuwa pare ko yun, no? At mga kapanalig. Dahil kanina, during commercial, mga kapanalig, nabanggit ni Brother Larry na siya po ay freelancer din po, kumbaga, kayo po, hawak po ninyo ang oras ninyo, pero kayo po talaga ay busy tao dahil marami po kayong hinahandle ng mga business po, Ang tanong ko po, paano po ninyo yun na mamanage, kumbaga, nababalanse? Proper scheduling lang kailangan doon. So, alam natin, halimbawa, may meeting kami sa church. So, nilalagay ko na sa aking kalendaryo. Pati na rin yung meeting namin sa kooperatiba. Masulat na dyan. Yung aking maliit na negosyo. Pero laging nakauna sa listahan ko yung mga service ko. Veritas serve, Tuesday, 6 a.m. Kaya hanggat maaari, iniiwas ko na yung ibang mga appointments. Prioritize noon. Pero kung minsan nag-overlap, yan, tawagan ko na si Miss Rene. Ang mahalaga ay nag-update pa rin, no? Tama. Pero mga kapanalig, bago po natin ituloy-tuloy ang ating pagtatanong kay Brother Larry, meron lang po akong special na announcement para sa ating lahat. Ate Camille, ready ka na ba? Ready na, pare ko. Ayan. Kasi sa September 2, ito na po ang date ng ating Kapanalig Day. Ito po ay first Saturday of the month. Noon ay first Monday of the month, pero ngayon po ay first Saturday of the month. Ito po ay September 2, 2023. Ang oras po nito mga kapanalig, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At syempre, face-to-face pa rin po tayo magkikita-kita dito sa venue ng Veritas Chapel. At maganda po ang ating pag-uusapan sa ating Kapanalig Day. Ang topic po, ang Birheng Maria sa ating buhay. At magbibigay po ang ating spiritual guest speaker. Walang iba po kundi si Reverend Father Erwin de la Cruz. Ayan, kaya magkita-kita po tayo next month, September 2, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, mga kapanalig. At sa mga hindi naman po makakapunta, pero naway makapunta po kayo dahil experience. Oo. At saktong Sabado naman, siguro ang iba
sa ating mga kapanalig niyan ay mga May free schedule. pahinga. Oo. Naway makapunta po kayo. Pero sa mga hindi po talaga kaya, live pa rin po tayo sa ating Facebook Live at syempre sa Sky Cable Channel 211. Sa mga may Facebook po dyan, ako po, i-like na po natin ang ating Facebook page, Kapanalig Community, para updated po tayo sa ating mga announcement, lalo na po sa ating community. At syempre, i-like na rin po ang Facebook page ng DZRV 846. 846. At ito, pare koy. At ito, wait lang. Sige. Meron lang akong gustong batiin. Talagang hyper. Ay, batiin din po natin si Ma'am Apple Anestrella, ang ating kapanalig head, and department head po ng kapanalig, na patuloy pong nakikinig, sumusuporta sa ating mga proyekto rito sa kapanalig community. At syempre, ang ating mga kapanalig coordinators na nakatutok. Brother Lloyd Gomez, magandang hapon. Okay, balik na tayo kay Brother Larry bago magtapos po ang ating programa. Brother, meron lang akong itatanong, last question na po ito. Ano ang aral sa buhay na nakuha po ninyo bilang isang matagal ng tagapaglingkod ng simbahan at miyembro po ng kapanalig community? Sa aking buhay, isang aral yung pagiging mapagkumbaba. Tuturuan tayo ng mga problema sa buhay upang tayo ay maging mapagkumbaba. Si Mama Mary, nandyan palagi. Tayo magdasal ng rosaryo. Nang sa gayon ay tayo mapatnubayan. Kaya kung minsan kapag ka merong mga problema sa buhay, laging iniisip, Mama Mary, tulungan niyo po ako. Mama Mary, sana po ay mapagpatuloy ko ang aking ministry. At yun nga, hanggat maaari, simpleng buhay lang para nang sa ganun ay hindi tayo mahirapan, kasi kadalasan ang nagpapahirap sa atin kung masyado mataas ang pangarap natin tapos hindi natin maabot, nade-depress tayo. Simpleng buhay, at the same time maglingkod sa simbahan. Yun po. Napakagandang mensahe. Tama. Simpleng buhay. Ayan, mga kapanalig. Simpleng buhay. Yun na. Nako, maraming salamat po, Brother Hilario Chan, sa pagbibigay po ng oras po sa amin ngayong hapon, na kayo po ay makapag-share at makapag-inspire po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. May mga gusto pa po ba kayong batiin ngayong hapon? Siyempre, binabati ko yung mga nakikinig ngayon na mga kapanalig members natin, yung mga taga-parokya ko ng Immaculate Conception Parish, yung anak ko, si Arcelane Chan Quiapon, na ngayon ay hindi rin kanyang kaarawan. Siya po ang namamahala ng aming maliit na restaurant, ang Ling Chan Chinese Cuisine. Kumadapo po kayo sa Marikina. Yan po, kakaumpisa lang. Nawa ay matikman nyo yung aming mga may pansit po ba doon, brother? Meron po. Ayan. Alam ko, paborito mo yung pansit. Tara na, magpunta sa Marikina. Ano pa kalang business mo, brother? Ling Chan. Ling Chan. Hanapin niyo po ang Ling Chan na restaurant. Ayan. Kain na tayo. Naku, maraming salamat po muli, Brother Hilario Chan, sa ating kwentuhan ngayong hapon. At kami po ay nagagalak at taus puso po kami nagpapasalamat dahil sa kabila po ng inyong mga schedules, alam po namin na napakadami niyo pong appointment po ngayon, brother. Pero binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makasama kayo at maka face to face dito sa programa po ng Kapanalig. Tama. Salamat din po sa Kapanalig community. Brother, meron po ba kayong gustong batiin ng mga programa po sa parokya? Sa 21 po, August 21, magkakaroon kami ng Family Fun Day. Yun po ay mini sports fest ng aming parokya. At gayon din, pag September 8, birthday ni Mama Mary, alam niyo po, meron pong sharing ng cake. Nag-o-offer yung mga tao ng cake. Every year namin ginagawa. And then after the Mass, na meron pong nagdi-distribute, binibless yung cake. Sabi nga nung isang pari na nagsimula nito, si Father Ben, sabi niya na since na-bless yung mga cake na yan, kumuha kayo ng isang piraso, kung meron may sakit sa bahay, ay share nyo sa kanya. Anyway, maliit lang naman yun, kahit diabetic siguro. Kaya yun po yung mga iba naming gawain ngayon, mga nalalapit. Magandang ano yun, napaka-special.
birthday ni Mama Mary. September 8. Dami nagbibigay ng cake, sumasobra pa nga. Ay, wow. Hindi na uubos. Pagdating talaga sa pagtulong, no, ang ating mga taga-parokya, ibang klase sumuporta. Tama. At ito na nga, pare ko, magtatapos na naman ang ating programa ngayong hapon. At maraming salamat syempre sa mga nakiisa sa atin ngayon sa ating programa. At syempre, batiin po muna natin ang ating mga kapanalig na nakatutok pa rin sa ating mga social media accounts dito sa Facebook page ng Kapanalig Community. Magandang hapon, Kapanalig Lolita Peralta. Sabi niya, good afternoon, Brother Koy and Sister Camille Bungcal de la Cruz. And magandang hapon din po kay Bing Sims and kay Brother Warren Gumangan. At magandang hapon din po kay Sister Carrie Saison, Amanda Sagnit, Ligaya Buluran at kay Sister Magdalena Martin. Okay. Hi po kay Sister Saison. Kamusta po, Sister? Sana po nasa mabuti ka pong kalagayan ngayon at maka-attend po ng Kapanalig Day. Amen. Ayan, sa ating mga kapanalig, iniimbitahan po namin kayo. Saturday na po ang ating Kapanalig Day, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. I-note nyo po yan ang mga kapanalig, September 2, 2023, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ang ating topic po, ang Birheng Maria sa ating buhay. At pangunahan po yan ng ating guest priest, si Father Erwin de la Cruz. Kaya naman kita-kits po mga kapanalig. Meron din po kami mga inihandang sorpresa, mga papremyo, at mga pagkain din po. Oo, at talaga namang exciting dahil magkikita-kita na naman ang ating mga kapanalig member. Excited ako at natutuwa ako lalo na pag mga kapanalig yung nagdadala sila ng pagkain kasi kukunin ko lahat. Hindi naman kasi walang pansit. Hindi, ang nakakatuwa kasi sa Kapanalig Day, nag-share talaga ng salo-salo. Nagdadala sila ng pagkain, tapos ibibigay nila sa mga kasama nilang mga kapanalig. Tama. Kasi pa yung mga nag-a-attend po, maiba lang ako, galing po sa mga ibang probinsya. Iba't ibang lugar. Kaya naman, sa ating mga kapanalig, ayan, sama na kayo. Okay, takits po September 2, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At ang ating programa po ay matatapos na ngayong alas 4 ng hapon. At napaka-ikli ng oras. So, Brother Hilario, maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon. At kami po ay magpapaalam na mga kapanalig. Kita-kits po tayo ulit next Saturday sa ating programang Kapanalig. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mga programa, lalo na po sa Kapanalig Community at sa ating mga benefactors po ng Kapanalig. At muli, kami po ang inyong lingkod. Ako po si Camille Bungcal de la Cruz. At ako naman po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service na nagsasabing anumang pagsubok ang kinahaharap mo. Hinga lang ng malalim at sabihing, every gising is a blessing. Sumayin niyo ang katotohanan.